Sa loob ng 30 araw mula ngayon, tatayo ako sa gitna ng engrandeng bulwagan ng aming asyenda habang pinapanood ko ang aking gahamang tiyahin na nagmamakaawa sa kalsada. Mawawalan siya ng bawat butil ng asukal na ninakaw niya, habang ang aking taksil na pinsan ay pilit na itinatago ang mukha sa kahihiyan. Hawak ko ang huling testamento, hawak ko ang kanilang kinabukasan, at sa isang hudyat ko lang, guguho ang toring itinayo nila sa kasinungalingan. Ngunit may isang lihim na hindi nila alam, isang duguang ebidensya na kasalukuyang nakatago sa ilalim ng aking suot na hamak na uniforme. Huwag mong dungisan ang sahig ng mansyong ito ng iyong maruming dugo. Isuot mo ang apron na iyan at magsimula ka ng maglinis. You are just a servant here, and don't you ever forget that. Ang boses ni Doña Encarnacion ay tila kaskas ng patalim sa aking pandinig. Nakatayo ang aking tiyahin sa harap ng dambuhalang pintuan ng Mansyon Santillan, suot ang kanyang mga brilyanteng kumikinang sa gitna ng dilim, habang ako ay nakaluhod sa basang semento. Kakalabas ko lang mula sa nagbabagang sasakyan sa gilid ng kalsada ng Silay. Ang init ng apoy ay nananatili pa rin sa aking balat, at ang amoy ng sunog na goma ay humahalo sa halimuyak ng mga bulaklak sa hardin. Sa tabi ko, nakatayo ang aking mapagkunwaring mayordomo na si Mang Tasio, na kanina lang ay yumuyukod sa akin, ngunit ngayon ay may hawak na basahan na itinapon niya sa aking harapan. Senyorita Jose, patawad, bulong ni Mang Tasio sa aking tenga, sapat na upang ako lang ang makarinig. Kung aaminin mong ikaw ang tagapagmana ngayon, mawawalan ng bisa ang di natapos na kasulatan ni Don Esteban. Para sa asyenda, kailangang manatili kang anino. Ina-audit ko ang bawat anggulo ng sitwasyon sa loob ng 5 segundo. Ang bawat tibok ng aking puso ay kasing tumpak ng isang relo. Tumingin ako sa orasan sa tore ng plaza na aninag mula sa gate. 8:00 na ng gabi. Ang anunsyo ng merger sa pagitan ng Santillan at Villacorta ay magaganap sa loob ng eksaktong 30 araw. Kung hindi ko nakuha ang tiwala ni Cristobal sa loob ng panahong iyon, nang hindi niya nalalaman ang aking tunay na pangalan, ang lahat ng ari-arian ng aking ama ay mapupunta sa kamay ng matandang babaeng kasalukuyang nanlalait sa akin. Hindi ako sumigaw. Hindi ako umiyak dahil sa hapdi ng sugat sa aking noo. Dahan-dahan kong pinulot ang basahan. Ang aking kamay ay hindi nanginginig. Inaudit ko ang bawat dumi sa aking paligid. Ang dumi sa sapatos ni Encarnacion, ang dumi sa konsensya ni Mang Tasio, at ang dumi ng sistemang akala nila ay hawak nila. I understand, senyora, mahinahon kong sabi. Ang boses ko ay kasing lamig ng sementong tinatapakan ko. I will be the perfect shadow. Sa malayo, narinig ko ang yabag ng mga sapatos ni Don Cristobal Villacorta. Ang lalaking nagligtas sa akin sa apoy. Ang lalaking dapat ay pakakasalan ko. Ngunit ngayon ay nakatitig sa akin ng may halo ng awa at pagtataka. Is she all right? Tanong ni Cristobal. Ang boses niya ay puno ng awtoridad. She's just a clumsy maid, Cristobal. Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa kanya, sagot ni Encarnacion habang hinihila ang braso ng binata. Tinalikuran ko sila. Habang naglalakad ako patungo sa quarters ng mga katulong, pinindot ko ang isang command sa aking smartwatch na nakatago sa ilalim ng aking manggas. Isang notification ang lumitaw. Ang pagpasok ko sa sistem ng kumpanya ay kasalukuyan ng nagsisimula. Inakala nilang itinapon nila ako sa dumi. Hindi nila alam ang dumi ang pinakamagandang lugar upang magtanim ng isang pasabog. Ang audit ay opisyal nang nagsimula at sa loob ng 30 araw, sisiguraduhin kong ang bawat sentimong ninakaw nila ay babayaran nila ng kanilang sariling hininga. Ang sikat ng araw sa Silay ay hindi nagdala ng init, kundi isang malupit na liwanag na naglalantad sa bawat dumi ng mansyong ito. Habang ang ibang mga katulong ay abala sa pagrereklamo tungkol sa bigat ng trabaho, ang aking isipan ay kasalukuyan nang nagsasagawa ng isang malawakang inventory. Ang bawat alikabok sa silid na ito ay may kwento, at ang bawat piraso ng papel na itinapon sa basurahan ay isang entry sa ledger ng kanilang kataksilan. Hindi ako naglilinis. Nag-e-examine ako ng ebidensya sa ilalim ng ilong ng mga taong nagnakaw ng aking pangalan. Bilis-bilisan mo ang pagkuskos, Jose. Ang opisina ni Don Cristobal ay dapat kasing kinang ng salamin bago siya pumasok. Isang mantsa lang at sisiguraduhin kong wala kang matatanggap na sahod ngayong linggo. Ang boses ni Veronica Salazar ay matalas, tila isang latigo na humahagupit sa katahimikan ng hallway.
Nakatayo siya sa aking likuran, suot ang kanyang maayos na uniforme bilang manager ng mansyon, habang mapanuring tinitingnan ang bawat galaw ko. Inaudit ko ang kanyang tindig. Masyadong tuwid, masyadong formal. May itinatago siya sa likod ng kanyang pagiging perpekto. Opo, Ma'am Veronica. Pasensya na po. Mahinahon kong sagot. Pilit na pinabababa ang aking boses upang hindi niya makilala ang autoridad na dati ay taglay ko. Good. Ayusin mo yung sarili mo. Masyado kang maputla para sa isang katulong. Baka isipin ng mga Villacorta na pinapabayaan namin ang mga tao rito. Dagdag niya bago siya marahang lumakad palayo. Ang tunog ng kanyang mga takong sa marmol na sahig ay tila ba isang babala na hindi ako pwedeng maging kampante. Nang masiguro kong wala na siya, dahan-dahan akong pumasok sa opisina ni Cristobal. Ang amoy ng mamahaling tabako at lumang kahoy ay sumalubong sa akin. Ito ang puso ng operasyon ng Villacorta Santillan. Sa ibabaw ng kanyang mesa, nakita ko ang tumpok ng mga basurang papel. Kinuha ko ang basahan, ngunit sa halip na magpunas, mabilis kong hinalungkat ang trash bin. Bilang isang forensic investigator, alam ko na ang tunay na dumi ay laging matatagpuan sa mga bagay na akala ng iba ay wala ng halaga. Nahanap ko ang isang pinilas na delivery receipt. Inaudit ko ang mga numero, 10,000 kaban ng asukal ang inilabas noong nakaraang Martes. Ngunit ang recipient account ay hindi sa Santillan Group. Ito ay nakapangalan sa isang ES Holdings. ES Holdings, Doña Encarnacion Santillan. Naramdaman ko ang mabilis na pagtigas ng aking panga. Sa loob ng 6 na taon, dahan-dahang binubutas ng aking tiyahin ang kumpanya ng aking ama sa pamamagitan ng mga ghost deliveries. At ngayon, gagamitin nila ang merger kay Cristobal upang tuluyan ng matakpan ang mga butas na ito. Isinilid ko ang resibo sa loob ng aking apron. Ngunit bago ako makatayo, narinig ko ang mahinang pagpihit ng doorknob. Ang tunog niyon ay tila isang hatol ng kamatayan sa gitna ng aking lihim na pagkilos. Mabilis akong lumuhod at nagkunwaring kinukuskus ang binti ng lamesa. Bumukas ang pinto at pumasok si Cristobal. Ang kanyang anino ay dambuhala sa sahig, at ang lamig ng kanyang presensya ay tila nanunuot sa aking balat. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malalim, kasing lamig ng bakal. Naglilinis po, Don Cristobal, sagot ko nang hindi tumitingala. Nanatiling nakatitig ang aking mga mata sa sahig, ngunit ang aking tenga ay nakatutok sa bawat paghinga niya. Lumapit siya sa akin. Nakita ko ang dulo ng kanyang mamahaling sapatos na malapit na sa aking mga kamay. Dahan-dahan siyang yumuko, sapat na upang maamoy ko ang bango ng kanyang pabango. Isang amoy na nagpaalala sa akin ng gabing iniligtas niya ako sa apoy. Look at me, utos niya. Nag-aatubili akong tumingin sa kanya. Ang aming mga mata ay nagtagpo at sa isang saglit nakita ko ang pagtataka sa kanyang mga mata. Inaudit niya ang aking mukha na tila ba may hinahanap siyang pamilyar na anino. I've seen those eyes before. Bulong niya sa sarili niya. Sino ka ba talaga, Jose? Isang katulong lang po, sir. Mahinahon kong hirit. Sapat na upang maputol ang tensyon. Kung wala na po kayong kailangan, itutuloy ko na po ang trabaho ko. Tumayo siya ng tuwid at sumenyas na lumabas na ako. Habang naglalakad ako patungo sa pinto, napansin ko ang isang bagay sa gilid ng kanyang bookshelf. Isang maliit na digital keypad na nakatago sa likod ng isang painting. Iyon ang access sa kanyang private vault. Napatigil ang hininga ko nang makita kong dahan-dahang itinaas ni Cristobal ang kanyang kamay upang pindutin ang code. Inaudit ko ang bawat galaw ng kanyang mga daliri. 2-2-1, ang petsa ng kamatayan ng aking ina. Bakit niya alam ang petsang iyon? Lumabas ako ng silid na punong-puno ng mga bagong katanungan. Ang audit na ito ay mas malalim pa kaysa sa inaasahan ko. Ngunit bago ako makarating sa dulo ng pasilyo, hinarang muli ako ni Veronica. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at may hawak siyang isang piraso ng tela. Ang engagement ring na sadyang itinago ko sa ilalim ng aking unan kaninang umaga. Ina-audit ko ang quarters niyo, Jose, at nahanap ko ito, sigaw ni Veronica, sapat na upang marinig ng bawat tao sa mansyon. Magnanakaw ka, ninakaw mo ang singsing ng ating magiging bagong senyorita. Nararamdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso, ngunit nanatiling malamig ang aking isipan. Ang bitag ay sadyang isinara na nila sa paligid ko. Ang bang-awat bulong sa plaza ng Silay ay tila mga anay na unti-unting sumisira sa pundasyon ng aking dangal, ngunit hindi nila alam
na ang bawat salitang ipinupukol nila ay sadyang itinatala ko sa aking sariling ledger. Akala ni Doña Encarnacion ay sapat na ang pagbibintang sa akin upang patahimikin ang katotohanan. Ngunit sa gabing ito, ang marites na sadyang ginamit nila upang ilunod ako sa kahihiyan ay siyang unang makakatikim ng bagsik ng aking paniningil. Isang pindot ko lang sa screen ng aking tablet at ang bawat duming pilit nilang itinatago sa ilalim ng altar ay magiging pampublikong tuntunan. Magnanakaw! Isang hamak na katulong na pumasok sa pamamahay ng mga santiyan na gawa pang magnakaw ng singsing ng magiging senyorita. Ang boses ni Doña Milagros, ang may-ari ng tanyag na tiyangge sa harap ng plaza, ay umalingaw-ngaw sa buong kalsada. Nakatayo siya sa gitna ng mga usisero, hawak ang kanyang cellphone, na tila ba isang sandata. Kasalukuyang naka-livestream ang bawat segundo ng aking pagkapahiya. Sa tabi niya nakangisi si Veronica, ang mayordomang may dalawang mukha, na sadyang nagtanim ng ebidensya sa aking silid. Inaudit ko ang bawat mukha ng mga taong nakapaligid sa akin. Ang mga taong dati ay tumatanggap ng biyaya mula sa aking ama. Ngayon ay sila pa, ang nangungunang bumabato ng putik sa aking pagkatao. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Ngunit nanatili ang aking mukha na kasing lamig ng marmol sa sementeryo. Jose, magsalita ka! Ibigay mo ang singsing bago pa dumating ang mga pulis. Singhal ni Milagros, pilit na inilalapit ang kamera sa aking mukha. Senyora Milagros, mahinahon kong sabi, ang boses ko ay matatag at walang bakas ng panginginig. Inaudit ko na ang iyong mga financial records sa tiyangge noong nakaraang linggo para sa audit report ng parokya. Gusto mo bang ipakita ko sa buong silay kung bakit biglang nabayaran ang lahat ng utang mo sa bangko nung gabing mamatay si Don Esteban? Napatigil ang matanda. Ang kanyang mapang-aping ngiti ay dahan-dahang napalitan ng purong takot. Ang cellphone na hawak niya ay nagsimulang manginig sa kanyang kamay. Anong pinagsasabi mo? Gawa-gawa mo lang yan, utal niya. Numbers don't lie, senyora. Ang bawat sentimong tinanggap mo mula kay Doña Encarnacion, kapalit ng iyong pananahimik, ay may trail na hindi mo kayang burahin, malamig kong hirit. Gusto mo bang ituloy ang live stream na ito o gusto mong ikaw ang susunod na i-audit ng NBI? Biglang namutla si Milagros. Mabilis niyang pinatay ang kanyang cellphone at dahan-dahang umatras sa karamihan. Ang mga usisero ay nagsimulang magbulungan, hindi na tungkol sa aking pagnanakaw, kundi tungkol sa biglaang pagtakas ng kanilang pinuno ng tsismis. Sa gitna ng tensyon, isang malamig at banal na presensya ang nagpatahimik sa lahat. Pumasok sa eksena si Soter Jacinta, ang madre na namamahala sa aming Conivien. Nilagpasan niya ang mga tao at huminto sa aking harapan. Ang amoy ng insenso at lumang papel ay tila nagbigay ng protection sa aking paligid. Tama na ang panghuhusga. Ang boses ni Sister Jacinta ay puno ng awtoridad. Si Jose ay nasa ilalim ng aking pangangalaga ngayong gabi. Ang sino mang may paratang ay dapat dumaan sa tamang proseso, hindi sa kalsada. Dahan-dahan niyang inakay ang aking braso. Sa sandaling iyon, bahagyang naitaas ang manggas ng kanyang abito. Doon ko nakita ang isang bagay na nagpadala ng kakaibang kuryente sa aking buong katawan. Isang malalim at lumang peklat sa kanyang balikat. Isang markang sadyang pamilyar sa akin. Iyon ang peklat na nakuha ng aking ama noong iligtas niya ang isang tao sa isang sunog. 20 taon na ang nakalilipas. Sister, saan niyo nakuha ang peklat na yan? Bulong ko habang papalayo kami sa plaza. Hindi siya sumagot agad. Nagpatuloy kami sa paglalakad patungo sa kumbento. Ngunit bago kami makapasok, huminto siya at tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng mga lihim na tila ba nagnanais ng kumawala. Jose, ang katotohanan ay parang asukal. Bulong niya, ang boses ay puno ng pait. Minsan kailangan mo itong sunugin upang makita mo ang itim na mantsa sa ilalim nito. Ang tatay mo, hindi lang siya nag-iwan ng mana. Nag-iwan siya ng isang babala na tanging ako lang ang nakakaalam. Inilabas niya ang isang maliit na kulay pilak na susi mula sa kanyang rosaryo at iniabot sa akin. Ito ang susi sa archive room ng parokya. Doon mo makikita ang huling piraso ng audit ng tatay mo bago siya mawala. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking hininga. Ngunit bago ko mahawakan ang susi, tumunog ang aking cellphone. Isang alert mula sa security system ng mansyon na patigil ang mundo ko. Si Cristobal,
Kasalukuyan niyang binubuksan ang vault gamit ang code na petsa ng kamatayan ng aking ina. Ang lihim na dapat ay sa amin lang ay kasalukuyan ng ina-auditing lalaking dapat ay aking asawa. Ngunit ngayon ay tila nagiging pinakamalaking banta sa aking plano. Ang cliffhanger na ito ay nagpapatunay na sa mundo ng mga Santillan, ang bawat segundo ay may katapat na panganib. Sino ang unang makakarating sa katotohanan, ang katulong na naghahanap ng katarungan, o ang Don na naghahanap ng kasagutan sa kanyang sariling nakaraan? Tapcats, sa loob ng 3 linggo mula ngayon, ang bawat lupain ng asyendadang ito ay muling mapapasakamay ng mga tunay na manggagawang nagpaulo ng pawis dito, habang si Doña Encarnacion ay magigising sa isang seldang kasing dilim ng kanyang budhi. Mapapanood ko ang pagguho ng kanyang imperyo habang ang bawat butil ng asukal na ninakaw niya ay nagiging abo sa harap ng katarungan. Hawak ko ang bawat ebidensya. Hawak ko ang susing magpapalaya sa aming lahat. At sa gabing ito, sisiguraduhin kong ang bawat tibok ng puso ni Cristobal ay magiging pabor sa aking huling pagtutuos. Ngunit sa sandaling ito, habang bumubuhos ang malakas na ulan sa gitna ng malawak na taniman ng tubo, tanging ang init ng kanyang katawan ang nagpapaalala sa akin na hindi lahat ng Villacorta ay kailangang maging kaaway. Ang langit ng silay ay tila isang punit na telang nagbubuga ng puot. Pilit na nilulunod ang aming sasakyan sa gitna ng masukal na hasyenda. Napatigil kami dahil sa isang dambuhalang truck ng tubo na tumirik sa gitna ng kalsada, humaharang sa tanging daan pabalik sa mansyon. "Wait here, Jose. Huwag kang bababa," utos ni Cristobal habang maingat niyang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Ang tunog ng malakas na paghampas ng ulan sa bubong ay tila ba isang babala. Hindi ako nakinig. Inaudit ko ang sitwasyon sa loob ng 3 segundo. Ang truck ay tumirik dahil sa sirang hydraulic system at kung hindi ito maalis, ang bawat kaban ng asukal na karga nito ay masisira sa baha. Sumunod ako sa labas, hinahayaan ang malamig na tubig na bumasa sa aking uniforme. "I said stay in the car," singhal ni Cristobal nang makita niya akong nakatayo sa putikan. "Don Cristobal, look at the pressure valve." In-audit ko na ang anggulo ng pagkakastock nito mula sa malayo. "If you don't release the secondary lever, hinding-hindi gagalaw ang gulong na iyan," mahinahon kong sabi. Ang boses ko ay kasing linaw ng kristal sa kabila ng ingay ng unos. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagtataka. "How do you know about hydraulic systems, Jose? Katulong ka lang, di ba? "Observant lang po ako, sir. Ang talino ay hindi lang para sa mga may-ari ng asyenda." Malamig kong hirit habang lumalapit ako sa ilalim ng truck. Inayos ko ang suot kong apron at dahan-dahang pinihit ang isang kalawanging bakal. Naramdaman ko ang panginginig ng makina, ang tunog ng hangin, na dahan-dahang kumakawala mula sa tubo, hanggang sa marinig namin ang mahinang pag-atras ng dambuhalang sasakyan. Ang bawat galaw ko ay kalkulado, bawat kilos ay may katapat na resulta. Sa isang iglap, nawala ang harang. Ngunit sa pagtayo ko, nadulas ang aking sapatos sa malambot na putik. Inasahan ko ang sakit ng pagbagsak. Ngunit sa halip, naramdaman ko ang 2 matitipunong braso na sumalo sa akin. Napatitig ako kay Cristobal. Ang aming mga mukha ay magkalapit. Sapat na upang maamoy ko ang bango ng kanyang basang balat na humahalo sa amoy ng sariwang tubo. Ang kislap ng kidlat sa langit ay tila nagbigay ng pansamantalang liwanag sa kanyang mga mata. Mga matang punong-puno ng paghanga, pagkalito at isang bagay na hindi ko inasahang makikita sa aking mapanuring audit. Pagnanasa. "You're full of surprises, Jose." Bulong niya, ang kanyang hininga ay mainit sa gitna ng lamig. Ang lapit niya ay tila isang entry sa ledger na hindi ko kayang i-ignore. Dahan-dahan niyang inalis ang isang basang hibla ng buhok na humaharang sa aking mukha. Ang bawat haplos ng kanyang mga daliri ay nagbibigay ng kakaibang kuryente. Isang tensyong mas mapanganib pa sa anumang audit na nagawa ko. Sa sandaling iyon, tila ba huminto ang mundo? Ang ulan ay naging malabong background na lamang habang dahan-dahang yumuyuko si Cristobal. Ang kanyang labi ay malapit na sa akin. Ngunit bago pa man madampi ang kanyang labi, naramdaman ko ang mabilis na panginginig ng aking relo. Isang notification mula sa parokya. Mabilis akong kumawala sa kanyang pagkakahawak. Ang katinuan ko ay bumalik na parang isang malamig na buhos ng tubig. Inaudit ko ang aking nararamdaman. Kailangan kong lumayo. Ang emosyon ay isang liability na wawasak sa aking pundasyon.
Kailangan na po nating bumalik, Don Cristobal. Baka hinahanap na kayo ni Doña Encarnacion. Sabi ko nang hindi tumitingin sa kanya. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso, ngunit bakas pa rin ang pait ng naudlot na sandali. Hindi siya nagsalita habang pabalik kami sa sasakyan. Hindi namin alam, sa likod ng isang dambuhalang puno ng akasya, nakatayo si Veronica. Hawak niya ang kanyang cellphone, kasalukuyang nakatutok ang lens sa amin. Ang kanyang mukha ay puno ng purong selos at kataksilan. Isang mabilis na pagpindot niya sa screen ang naging hudyat ng pagpapadala ng larawan diretso sa account ni Doña Encarnacion. The Maid and the Master, bulong ni Veronica sa dilim. Sapat na upang marinig ng hangin. Let's see if your structural audit can save you from a mother's wrath, Jose. Ang cliffhanger na ito ay nagpapatunay na sa mundo ng mga santilan, ang bawat sandali ng kaligayahan ay may katapat na panganib na kasalukuyang nag-i-interest sa dilim. Paano ko haharapin ang galit ni Encarnacion kung ang kaisa-isang lalaking dapat ay panig sa akin ay siya palang mitya ng aking huling pagkakalugmok? Sa loob ng 28 araw mula ngayon, ang bawat hiyas na suot ni Doña Encarnacion ay magsisilbing pambayad sa bawat buhay na kinuha niya upang itayo ang kanyang huwad na kaharian. Mapapanood ko ang pagkatunaw ng kanyang kayabangan habang ang usok ng katotohanan ay pilit na sumasakal sa kanyang lalamunan. Hawak ko ang bawat dumi ng pamilyang ito at sa gabing ito, sisiguraduhin kong ang bawat pako na itatanim nila sa aking kabaong ay siya ring magsisilbing mitya ng kanilang sariling impyerno. Ngunit bago ang lahat, kailangan ko munang lasapin ang pait ng isang kataksilang sadyang ibinalot sa anyo ng pagkakaibigan. Ilang hakbang na lang, Jose, at maglalaho ka na rin gaya ng tatay mo. Masyado kang matalino para sa isang hamak na katulong. Ang boses ni Veronica ay tila huni ng isang ahas sa gitna ng katahimikan ng madilim na hallway. Nakatayo siya sa tapat ng pinto ng archive room, may hawak na isang kalawanging susi, at isang mapang-aping ngiti na sadyang idinisenyo upang lunurin ako sa maling pag-asa. Inaudit ko ang bawat kislap sa kanyang mga mata. Alam ko na ang larawang kinuha niya sa amin ni Cristobal sa ulanan ay kasalukuyan nang nagpapalagablab sa galit ni Doña Encarnacion. Ngunit sa halip na sampal, isang pagkakataon ang inaalok niya sa akin ngayon. Isang bitag na sadyang binuksan upang pumasok ang biktima. Ma'am Veronica, gusto ko lang pong malinis ang pangalan ko, mahinahon kong sabi. Pilit na pinapanatili ang panginginig ng aking boses upang magmukhang epektibo ang aking pagpapanggap. Gusto mong malaman kung nasan ang mga lumang ledger ni Don Esteban. Diba? Nasa loob ang lahat. Isang oras lang Jose. Kunin mo ang kailangan mo at tumakas ka na bago ka pa ipahuli ni Doña Encarnacion sa mga pulis. Bulong ni Veronica habang mabilis niyang pinihit ang susi sa kandado. Ang tunog ng pagbukas ng mabigat na pinto ay tila isang hatol na wala nang balikan. Pumasok ako sa loob. Ang amoy ng lumang papel, alikabok at amag ay sumalubong sa akin. Ito ang libingan ng mga sikreto ng pamilya Santillan. Sa bawat istante na nadadaanan ko, nararamdaman ko ang bigat ng 12 taon na pilit nilang ninakaw sa aking ama. Mabilis ang aking naging pagkilos. Inaudit ko ang pagkakaayos ng mga folder hanggang sa mahanap ko ang isang maliit na bakal na kahon na nakatago sa likod ng mga dokumento ng 1,995. Ang aking kamay ay hindi nanginginig nang hawakan ko ang malamig na metal. Nang buksan ko ang kahon, hindi pera ang bumungad sa akin. Ito ay isang lumang talaarawan na may disenyong asul na pelus. Ang diary ng yumaong ina ni Cristobal. Dahan-dahan kong pinunasan ang alikabok sa pabalat nito. Sa isang saglit, tumigil ang aking mundo. Isang maliit na litrato ng aking mga magulang ang nakadikit sa unang pahina kasama ang ina ni Cristobal. Sila ay nakangiti, tila ba ang mundong ito ay kailanman ay hindi magiging malupit sa kanila. Ang golden moment na ito ay nagpadala ng matinding hapdi sa aking puso, isang paalala na bago ang lahat ng puot. Mayroon kaming pundasyong itinayo sa pagmamahal. Ngunit ang katahimikan ay biglang bumasag nang marinig ko ang marahas na pagsasara ng pinto sa aking likuran. Isang matalim na tunog ng pag-lock ng pinto mula sa labas. Ang umalingaungaw sa buong archive room. Sumunod ay ang amoy ng gasolina na dahan-dahang gumagapang sa ilalim ng pinto. Veronica, buksan mo ang pinto! Sigaw ko habang marahas kong hinahampas ang makapal na kahoy. Sorry, Jose. Business is business. Ang boses ni Veronica mula sa labas
ay puno ng purong katuwaan. Sabi ni Doña Encarnacion, ang mga anay na tulad mo ay dapat sinusunog ng buhay para hindi na kumalat ang dumi sa mansyon. Narinig ko ang paghagis ng isang mitsa. Kasunod ang biglang pagliwanag ng ilalim ng pinto. Ang apoy ay mabilis na kumalat, kinakain ang bawat tuyong papel at lumang istante sa loob ng silid. Ang makapal na usok ay nagsimula ng punuin ang aking baga. Nagpapahirap sa bawat hininga ko. Niyakap ko ang bakal na kahon sa aking dibdib. Inaudit ko ang aking mga opsyon. Ang bintana ay may rehas na bakal. Ang pinto ay sarado. Ang orasan ay nagsimula ng tumakbo para sa aking huling entry sa buhay. Ngunit sa gitna ng nagngangalit na init, napansin ko ang isang bagay sa huling pahina ng tala-arawan na kasalukuyan kong hawak. Isang sulat kamay na sadyang nakatago sa ilalim ng tahinang pabalat. Ang preno ay hindi nasira. Ito ay sadyang pinutol. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Hindi lang ito diary, ito ay isang audit report ng isang murder. Ang cliffhanger na ito ay nagpapatunay na ang katotohanan ay may sariling apoy. Sino ang mas mabilis? Ang apoy na susunog sa akin o ang katotohanang susunog sa pamilya Castillo? Sa loob ng 19 na araw mula ngayon, ang bawat piraso ng abong kasalukuyang lumulutang sa hangin ng silay ay magsisilbing mga itim na talulot sa libing ng dangal ni Doña Encarnacion. Mapapanood ko ang pagguho ng kanyang imperyo habang ang bawat dila ng apoy na ito ay muling nagliliyab sa loob ng kanyang sariling konsensya. Hawak ko ang huling katotohanan. Hawak ko ang lihim ng isang pagpaslang at sa gitna ng nagngangalit na init, sisiguraduhin kong walang sino mang santiyan ang makakatakas nang hindi nagbabayad ng kanilang utang. Maging duguman ang maging sukli. Ngunit bago ang huling hininga ng archive room na ito, kailangan ko munang patunayan na ang isang auditor ay hindi namamatay nang hindi tapos ang kanyang inventory. Ang makapal at itim na usok ay tila mga kamay ng kamatayan na pilit sumasakal sa aking lalamunan. Ramdam ko ang hapdi sa aking mga mata, ngunit ang pagkakahawak ko sa tala-arawan ng ina ni Cristobal ay mas humigpit pa. Inaudit ko ang silid sa gitna ng lumalaking apoy. Ang mga estante ay gawa sa nara, matagal bago tuluyang maging uling, ngunit ang hangin ay mabilis na nauubos. Veronica, alam ko ang bawat entry sa ledger na sadyang mong itinago, hindi mo ako mabubura. Ang sigaw ko ay naging isang mahinang ubo na lamang dahil sa usok. Wala akong narinig na sagot, kundi ang lagutok ng nasusunog na kahoy. Sa sandaling iyon, ang aking isipan ay naging kasing talas ng isang scalpel. Inalis ko ang aking suot na apron at binalot ang bakal na kahon. Ginamit ko ang huling natitirang tubig sa aking drinking flask upang basain ang tela. Isang arkitekto ako. Alam ko kung saan ang pinakamahinang bahagi ng estrukturang ito. Ang bintanang may rehas ay hindi gawa sa solidong bakal, kundi sa lumang cast iron na kinalawang na ng panahon. Isang malakas na paghampas ng pinto mula sa labas ang bumasag sa katahimikan ng aking desperasyon. Hindi ito si Veronica. Jose, nasaan ka? Ang boses ni Cristobal ay parang isang bagyo ng pag-asa na pumasok sa loob ng naglalagablab na silid. Sa isang marahas na pagkilos, ang dambuhalang pinto ay bumigay. Nakita ko ang anino ni Cristobal sa gitna ng liwanag ng apoy. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng purong kilabot at galit. Mabilis siyang lumapit at binuhat ako palabas ng impyernong iyon. Ang amoy ng kanyang suit na nahaluan ng usok ay naging huling alaala ko bago ako tuluyang mawalan ng malay sa kanyang mga bisig. Nang imulat ko ang aking mga mata, ang langit ng Negros ay balot na ng kadiliman. Nakahiga ako sa damuhan sa labas ng mansyon, pinaliligiran ng mga trabahador at bumbero. Sa aking tabi, nakatayo si Doña Encarnacion. Pilit na itinatago ang kaba sa likod ng kanyang mamahaling panyo. This is unacceptable, Cristobal. Ang katulong na ito, sinubukan niyang sunugin ang ating kasaysayan. Look at the damage. Singhal ni Encarnacion, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Tumingin ako kay Cristobal. Nakatitig siya sa akin, ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa aking mga kamay na mahigpit pa ring nakayakap sa basang apron. Hindi niya alam na sa loob niyon ay ang ebidensyang wawasak sa kanyang tiyahin. I'm sorry, Don Cristobal, mahinahon kong sabi. Ang aking boses ay malamig at walang bakas ng pagkamakaawa.
Ina-audit ko ang archive room dahil may nakita akong irregularity sa mga lumang records. Hindi ko akalain na merong magtatangkang i-liquidate ako kasama ng mga papel na iyon. Lumingon ako kay Veronica na nakatayo sa likuran ni Encarnacion. Namutla ang mayordoma nang makita niyang buhay ako. Ang kanyang labi ay nanginig, isang senyas na nakuha ko ang aking microtension na kailangan. "Lies! She's a thief and an arsonist," sigaw ni Encarnacion. Humakbang siya palapit at sa isang iglap, isang matunog na sampal ang dumapo sa aking pisngi. Ang tunog ng pagtama ng kanyang palad ay umalingaw-ngaw sa buong hardin. Hindi ako gumalaw, hindi ako umiyak. Dahan-dahan kong inangat ang aking muka at tiningnan siya ng diretso sa mata. Ang aking ngiti ay tila isang hatol ng kamatayan. "Tapos na po ba kayo, senyora?" tanong ko. Dahil ang sampal na yan ay mayroon ng 12% annual interest sa aking ledger. At sa pagdating ng tamang panahon, sisiguraduhin kong kayo ang mabubura sa listahan ng mga kagalang-galang sa silay. "Enough!" bulyaw ni Cristobal. Humarap siya sa akin, ang kanyang mukha ay tila isang pader na bato. "Jose, I have to protect the company's name. Hindi ko mapapayagan ang ganitong gulo. You are fired. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga pulis." Napatigil ang hininga ng mga trabahador. Ito ang aking false loss. Ang pagpapaalis sa akin ang siyang magpapalaya sa aking mga kamay upang isagawa ang huling audit sa labas ng kanilang control. Tumayo ako ng may dangal. Bit-bit ang aking basang apron. Tinalikuran ko ang mansyong santilan nang walang lumingon. Habang naglalakad ako patungo sa gate, naramdaman ko ang panginginig ng aking cellphone sa loob ng bulsa. Isang subpoena ang dumating sa aking email. Hindi para sa akin, kundi para sa kumpanya ng mga santiyan. Pinararatangan silang gumagamit ng peking titulo ng lupa. Isang kaso na ako mismo ang nag-file bago pa ang aksidente. Ngunit ang nakapagpatigil sa aking puso ay ang huling text message mula sa isang unknown number. "Jose, ina-audit ni Cristobal ang gamit mo kanina habang tulog ka. Alam na niya na hindi mo ninakaw ang singsing dahil nakita niya ang original na marriage contract sa loob ng iyong valley. Ang cliffhanger na ito ay nagpapatunay na ang mascara ko ay unti-unti nang natutunaw. Paano ko itutuloy ang aking paghihiganti kung ang lalaking dapat kong huthutan ng tiwala ay alam na ang aking tunay na pangalan?" Sa loob ng 7 araw mula ngayon, ang bawat piraso ng kasinungalingang itinahi ni Doña Encarnacion ay tuluyan ng malalagas na parang mga tuyong dahon ng tubo na sinusunog sa gitna ng asyenda. Mapapanood ko ang pagguho ng kanyang dangal habang ang bawat dokumentong hawak ko ay nagiging matalim na espada ng katarungan. Hawak ko ang huling audit, hawak ko ang katotohanan, at sa bawat paghinga ko sa labas ng mga pader ng mansyong iyon, nararamdaman ko ang papalapit na tagumpay. Inakala nilang ang pagpapatalsik sa akin ay ang aking katapusan, ngunit hindi nila alam na sadyang iniwan ko ang pinto nang nakabukas upang kusa silang mahulog sa sarili nilang bitag. Ang amoy ng lumang kahoy at insenso sa loob ng kumbento ni Sister Jacinta ay nagsilbing gamot sa hapdi ng sampal na tinanggap ko kanina. Nakaupo ako sa isang payak na kahoy na upuan habang maingat kong nililinis ang uling sa aking mga kuko. Inaudit ko ang aking nararamdaman. Walang sakit, walang pagsisisi. Ang tanging naroon ay ang lamig ng isang makinang kasalukuyang nagpoproseso ng susunod na hakbang. "Inumin mo muna ito, Jose? O dapat ba kitang tawaging Josefina?" Ang boses ni Sister Jacinta ay mahinahon, ngunit ramdam ko ang bigat ng kanyang titig. "Jose na lang, sister. Ang Josefina Santillan ay kasalukuyang liquidated sa mata ng publiko," sagot ko habang tinatanggap ang mainit na tsaa. Ang tunog ng pagtama ng tasa sa lamesa ay tila isang tuldok sa nakaraang kabanata. "Nakita ko ang ebidensya sa archive bago mo ito nakuha," bulong ni Jacinta habang dahan-dahang itinataas ang kanyang manggas upang ipakita ang peklat sa kanyang balikat. "Ang tatay mo, si Don Esteban, hindi lang siya naging biktima ng aksidente. Pinagtaksilan siya ng sarili niyang dugo. At ang moral bankruptcy clause sa dinatapos na kasulatan, iyon ang kaisa-isang bagay na kinatatakutan ni Encarnacion. Ipaliwanag niyo, sister. Utos ko, ang aking isipan ay mabilis na nag-audit ng bawat salita niya. Kapag napatunayan na ang sinumang tagapagmana ay gumamit ng karahasan o pandaraya upang makuha ang posisyon,
automatikong mapupunta ang lahat ng ari-arian sa isang secret beneficiary. At ang beneficiary na iyon, Jose, ay ang Conyivian na ito, pagtatapat ni Jacinta. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Ang aking ama ay naglagay ng isang fail-safe sa kanyang huling testamento, isang audit lock na tanging ang katotohanan lamang ang makakapagbukas. Habang nag-uusap kami, narinig ko ang marahang paghinto ng isang sasakyan sa labas ng kumbento. Ang tunog ng pagpatay ng makina ay sinundan ng mabibigat na yabag sa semento. Hindi ko kailangang tumingin sa bintana upang malaman kung sino ito. Naamoy ko ang bango ng kanyang pabango na humahalo sa amoy ng ulan sa labas. Bumukas ang pinto at pumasok si Cristobal. Ang kanyang tuxedo ay basa pa rin at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng mga tanong na tila ba nais bumutas sa aking pagkatao. Nilapitan niya ako, sapat na upang maramdaman ko ang init ng kanyang presensya sa gitna ng malamig na gabi. Bakit mo itinago sa akin, Jose? Ang boses niya ay paos, puno ng pait at pag-aalinlangan. O mas tamang itanong, bakit mo hinayaang magmukha akong tanga sa harap ng sarili kong pamilya? Inilabas niya ang lukot na marriage contract mula sa kanyang bulsa at ibinalibag ito sa lamesa. Ang tunog ng papel sa kahoy ay tila isang hatol. Inaudit mo ba ang bawat segundo nating magkasama, Josefina? Was everything just a part of your investigation? Tanong ni Cristobal, ang kanyang panga ay nagtagis sa galit. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Walang kurap. Inaudit ko ang katotohanan, Cristobal. At ang katotohanan ay ito. Ang pamilya mo at ang pamilya ko ay nakatayo sa ibabaw ng mga bangkay. If I told you who I was earlier, Doña Encarnacion would have liquidated me before I could even find the diary. And what about us? Ano ang halaga ng naramdaman ko sa ledger mo? Bulong niya, dahan-dahang lumalapit, sapat na upang maamoy ko ang ulan sa kanyang balat. Hinawakan niya ang aking kamay, isang hawak na mahigpit ngunit may kasamang panginginig. Ang tensyong ito, ang kilig na sadyang pilit kong iniiwasan, ay muling nagliliyab. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa amin, kung saan ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ng isa't isa. You are an asset I didn't plan for, Cristobal, bulong ko. Ngunit sa audit na ito, hindi pwedeng magkaroon ng emosyonal na bias. Umalis ka na. Hayaan mong tapusin ko ang sinimulan ko. Bago siya makasagot, isang malakas na tunog ng notification ang umalingaw-ngaw mula sa cellphone ni Cristobal. Isang video message mula kay Veronica. Inaudit ko ang screen mula sa malayo. Nakita ko si Doña Encarnacion na nakatayo sa loob ng aking dating quarters. May hawak na isang galon ng gasolina at isang mitsa. Cristobal, kung nasaan ka man kasama ang katulong na iyan, bumalik ka na rito. Ang boses ni Encarnacion sa video ay puno ng kabaliwan. Dahil ang bawat alaala ng mga santiyan ay gagawin kong abo ngayong gabi. At pagkatapos nyon, kayong dalawa naman ang isusunod ko. Napatigil ang hininga ko. Ang banta ay hindi na lang tungkol sa pera. Ito ay naging isang pisikal na liquidation ng aming mga buhay. Ang deadline ay umusog ng mas maaga. Huwag kang pupunta roon, Cristobal. It's a trap, sigaw ni Jacinta. Ngunit bago pa kami makakilos, narinig namin ang tunog ng sunod-sunod na pagputok ng gulong sa labas. Pinalilibutan na kami ng mga tauhan ni Encarnacion. Ang kumbento, na dapat ay aming ligtas na hantungan, ay kasalukuyan ng nagiging aming bilangguan. Ang cliffhanger na ito ay nagpapatunay na sa mundo ng mga santilan, ang bawat pagkakamali ay may katapat na madugong singil. Paano ko itutuloy ang huling audit kung ang mitsa ng aming katapusan ay kasalukuyan ng nagliliyab? Sa loob ng ilang araw mula ngayon, tatayo ako sa gitna ng dambuhalang entablado ng aming anibersaryo habang pinapanood ko ang pagguho ng bawat pader ng kasinungalingan na itinayo ni Doña Encarnacion. Mapapanood ko ang kanyang pagluhod sa gitna ng bulwagan, habang ang bawat taong niloko niya ay isa-isang tatalikod sa kanyang huwad na kapangyarihan. Hawak ko ang huling piraso ng audit, hawak ko ang katarungan, at sa isang pindot ko lamang, magiging abo ang kanyang dangal. Ngunit sa sandaling ito, habang nanunuot ang amoy ng gasolina sa loob ng kumbento, isang katotohanan lang ang kailangang manaig. Ang isang arkitekto ng paghihiganti ay hindi kailanman natatrap sa sarili niyang disenyo. Lumabas ka riyan, Josefina. Huwag mong idamay ang mga inosenteng ulila sa kahibangan mo. Ibigay mo sa akin ang talaarawan ni Elena kung ayaw mong maging mitya ng kanilang katapusan. Ang boses ni Doña Encarnacion
ay umalingaw-ngaw sa labas ng kumbento sa pamamagitan ng isang megaphone. Puno ng awtoridad, mapangapi, at nakakasulasok ang lupit. Naririnig ko ang marahas na paghampas ng kanyang mga tauhan sa dambuhalang pintong kahoy ng kapilya. Ang bawat kalabog ay tila ba isang pako na ibinabaon sa katahimikan ng gabi. Inaudit ko ang sitwasyon sa loob ng 5 segundo. 10 bata ang kasalukuyang nanginginig sa takot sa likuran ni Sister Jacinta. Mayroon lamang kaming 8 minuto bago tuluyang pasukin ng mga tauhan ni Encarnacion ang bawat silid. Ang orasan ay nagsimula ng tumakbo para sa aming huling inventory ng kaligtasan. Cristobal, huwag kang lalabas. It's a liquidation trap. Mahinahon kong sabi habang dahan-dahan kong iniaayos ang aking suot na relo. Ang aking boses ay kasing lamig ng sementong tinatapakan namin, walang bakas ng emosyon. I have to face her, Jose. My family is doing this. Hindi ko hahayaang masunog ang lugar na ito dahil sa akin. Singhal ni Cristobal akmang hahakbang patungo sa pinto. Hinarang ko siya, tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Isang tinging kasing talim ng labaha. Accountants don't make decisions based on guilt, Cristobal. We make decisions based on assets and liabilities. If you go out there now, you become her hostage. At kapag naging hostage ka, mawawalan ako ng leverage upang gamitin ang moral bankruptcy clause. Napatigil si Cristobal. Ang kanyang paghinga ay mabilis, puno ng tensyon. Anong plano mo? Sister Jacinta, ang tunnel sa ilalim ng altar. Buksan niyo na, utos ko. Dahan-dahang pinihit ni Jacinta ang isang lihim na mekanismo sa likod ng estatwa ni San Esteban. Ang tunog ng pagkiskis ng mabigat na bato sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong kapilya. Inilalantad ang isang madilim na lagusan. Isa-isang pumasok ang mga bata, habang ang bawat yabag ng kanilang maliliit na paa ay tila isang panalangin para sa kaligtasan. Habang kasalukuyan kaming bumababa, kinuha ko ang aking cellphone. Pinindot ko ang isang command na magti-trigger sa bawat sprinkler system ng mansyon ng mga santiyan sa kabilang panig ng bayan. Inaudit ko na ang priority list ni Doña Encarnacion. Bulong ko habang pinapanood ang progress bar sa screen. She thinks she's trapping me here. Hindi niya alam habang nandito siya, ang bawat dokumento sa kanyang private vault sa mansyon ay kasalukuyan ng binabaha at sinisira ng sarili niyang security system. You're destroying her evidence? Tanong ni Cristobal, ang kanyang mukha ay puno ng pagkamangha. Hindi, Cristobal. Sinisira ko ang kanyang exit strategy. Para wala siyang ibang matatakbuhan kundi ang korte, malamig kong hirit. Nakalabas kami sa kabilang dulo ng tunnel, sa gitna ng malawak na taniman ng tubo. Ang ulan ay tumitila na, ngunit ang dilim ng gabi ay nananatiling mapanganib. Ngunit bago pa man kami makahakbang palayo, isang matalim na liwanag mula sa isang searchlight ang bumulag sa aming paningin. Isang itim na SUV ang naghihintay sa labas ng exit. Bumukas ang pinto nito at lumabas si Veronica. Ngunit wala siyang hawak na baril. Hawak niya ang isang piraso ng papel. Ang orihinal na titulo ng Hacienda Santillan na sadyang itinago ng aking ama. Jose, bitbit mo si Cristobal pero bitbit mo rin ang kamatayan. Bulong ni Veronica, ang kanyang boses ay puno ng pait. Inaudit ko na ang balanse ng buhay ko. My brother died 10 minutes ago sa ospital dahil pinutol ni Doña Encarnacion ang pondo. I have nothing to lose now, except the truth. Inabot niya sa akin ang titulo. Ngunit sa pagdampi ng aking mga daliri sa papel, naramdaman ko ang isang malapot na likido. Tumingin ako sa kamay ni Veronica. Ang kanyang suot na uniforme ay unti-unting nababahiran ng pula mula sa kanyang tagiliran. Veronica! Sigaw ni Cristobal. Takbo na ang sniper, nasa tore. Huling bulong ni Veronica bago siya dahan-dahang bumagsak sa putikan. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang banta ay hindi na lang legal. Ito ay naging isang madugong liquidation. Sa gitna ng masukal na hacienda, kaisa-isang dokumento ang aming hawak upang mabawi ang lahat. Ngunit ang kaisa-isang taong marunong bumaril sa aming likuran ay kasalukuyan nang nakatutok sa aming bawat galaw. Ang yung cliffhanger neto ay nagpapatunay na sa audit ng buhay, ang pinakamahalagang asset ay maaring mabura sa isang kisap mata. Paano ko ililigtas ang titulo at si Cristobal kung ang bawat hakbang namin sa gitna ng taniman ay kasalukuyan ng ina-audit ng isang sniper sa kadiliman? Sa loob ng 48 oras mula ngayon, ang bawat hiyas na pinagmamalaki ng aking taksil na tiyahin
ay magmumukhang mga mantsa lamang sa kanyang maruming konsensya. Mapapanood ko ang pagguho ng kanyang imperyong asukal, habang ang katarungan ay isinisilbi ng kasing lamig ng simoy ng hangin sa dalampasigan. Hawak ko ang bawat resibo ng kanyang pagnanakaw, hawak ko ang lihim ng kanyang mga krimen, at sa huling audit na ito, sisiguraduhin kong wala siyang matitirang puhunan kahit ang kanyang sariling dangal. Ngunit sa sandaling ito, kailangan ko munang isuot ang pinakamahal kong maskara. Ang maskara ng babaeng wawasak sa kanya mula sa loob. Senyora Encarnacion, narito na po ang kinatawan mula sa Manila. Ang tanyag na forensic auditor na si M.V. Herrera. Ang boses ng bagong secretary ni Doña Encarnacion ay puno ng kaba, ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga ay umalingaw-ngaw sa malawak na library ng mansyon. Nakatayo ako sa pintuan, suot ang aking itim na power suit, na kasing talim ng aking mga desisyon. Ang aking buhok ay maayos na nakapusod, at ang aking mga mata ay nakatago sa likod ng mamahaling salamin. Wala nang bakas ng uling, wala nang bahid ng putik mula sa asyenda. Ang mga katulong na itinapon nila sa ulan ay formal nang nag-liquidate ng kanyang lumang sarili. Dahan-dahang humarap si Doña Encarnacion. Ang kanyang mapagkunwaring ngiti ay sadyang idinisenyo para sa mga taong may mataas na katungkulan. Architect Herrera, isang malaking karangalan na makaharap ang kaisa-isang taong makakapag-ayos ng aming accounts bago ang merger. Pasensya na sa gulo, nagkaroon lang kami ng maliit na security breach dahil sa isang taksil na katulong. Inaudit ko ang kanyang mukha sa loob ng 3 segundo. Ang bawat kulubot sa kanyang balat ay tila nagtatago ng isang hidden liability. Ang gulo ay bahagi lamang ng proseso, senyora. Ang mahalaga ay kung anong ebidensya ang mananatiling nakatayo pagkatapos ng demolisyon, mahinahon kong sagot. Ang boses ko ay kasing lamig ng bakal. Of course, everything is in order. Pilit na tawa ng matanda, isang tunog na parang kaskas ng maruming kuko sa porselana. Cristobal, halika rito, batiin mo ang ating panauhin. Pumasok si Cristobal mula sa balkonahe. Ang kanyang tuxedo ay perpekto, ngunit ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagod at isang lumbay na hindi ko kailanman nakita noon. Huminto siya sa aking harapan. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso, ngunit hindi ko hinayaang manginig ang aking mga kamay. Inaudit ko ang kanyang reaksyon. Nakatitig siya sa akin. Pilit na hinahanap ang anino ng babaeng sinalo niya sa putikan. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay isang estrangherong may dalang hatol. Nice to meet you, Don Cristobal, sabi ko ng may formal na pagtango. I heard you've been looking for someone. Sana ay mahanap niyo ang inyong hinahanap bago matapos ang audit ko. Meron lang kasing isang mahalagang dokumentong nawala, architect. Sagot ni Cristobal. Ang kanyang boses ay paos at puno ng tension. Isang dokumentong magpapatunay na ang lahat ng nakikita ko ngayon ay isang dambuhalang kasinungalingan. Lumingon si Encarnacion, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa inis. Huwag mo nang istorbohin si Architect Herrera sa mga drama mo, Cristobal. We have a gala to prepare for. Tomorrow is the 100th anniversary. Hindi ako nang gugulo, ma. Hirit ni Cristobal bago siya tumalikod at lumabas muli sa balkonahe. Lumapit sa akin si Doña Encarnacion, sapat na upang maamoy ko ang matapang niyang pabango na tila lason sa hangin. Architect, siguraduhin ninyong ang lalabas na report sa press bukas ay pabor sa amin. I don't care about the numbers, I care about the legacy. Magkano ba ang kailangan niyo para malinis ang bawat butas? Ngumiti ako ng bahagya. Isang ngiting puno ng katarungan na hindi niya kayang basahin. Ang katarungan, senyora, ay walang fixed price. Ngunit huwag kayong mag-alala, sisiguraduhin kong ang ending balance ng gabing ito ay magiging katumbas ng lahat ng inyong itinanim. Nang lumubog ang araw, dahan-dahan akong lumabas sa madilim na balkonahe. Nadatnan ko roon si Cristobal, nakatingin sa malawak na taniman ng tubo na tila ba binibilang ang bawat segundo ng kanyang kalayaan. Ang amoy ng gabi at ang mahinang pag-ugong ng mga kuliglig ang tanging maririnig. Huwag mong pirmahan ang merger bukas, Cristobal, bulong ko habang nakatayo ako sa likuran niya. Mabilis siyang lumingon. Ang lapit ng aming mga mukha ay nagpadala ng kakaibang kuryente, isang kilig na may kasamang matinding panganib. Jose, ikaw ba talaga yan? Bulong niya, ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumagapang patungo sa aking mukha. M.V. Herrera ang pangalan ko ngayon, malamig kong hirit habang iniiwas ko ang aking pisngi. At bilang iyong auditor, binabalaan kita. Ang pundasyong kinatatayuan mo ngayon ay gawa sa abo.
kapag pumirma ka bukas, kasama kang guguho sa impyernong idinisenyo ng iyong tiyahin. Bakit mo ako tinutulungan? Matapos kitang saktan? Matapos kitang paalisin? Tanong ni Cristobal, ang boses niya ay punong-puno ng pagsisisi. Hindi kita tinutulungan dahil sa damdamin, Cristobal. Tinutulungan kita dahil bahagi ka ng inventory na kailangan kong isalba. Sabi ko bago ako mabilis na tumalikod. Ngunit bago ako makahakbang palayo, naramdaman ko ang mabilis na panginginig ng aking relo. Isang notification mula sa parokya. Ina-audit ko ang screen. Isang video feed mula sa cellar ng mansyon. Nakita ko si Doña Encarnacion na may kausap na isang lalaking nakauniporme ng pulis. May hawak silang isang dambuhalang sulo at isang tumpok ng mga orihinal na dokumento ni Don Esteban. Sunugin niyo na ang lahat. Ang boses ng matanda sa speaker ay kasing lamig ng kamatayan. At siguraduhin ninyong ang tanging matitira para kay Josefina bukas ay ang abo ng kanyang mga pangarap. Ang cliffhanger na ito ay nagpapatunay na sa audit ng buhay, laging merong hidden partner na handang sumunog ng ebidensya. Paano ko ililigtas ang huling alas ng aking ama kung ang bawat segundo ay kasalukuyan ng kinakain ng apoy sa ilalim mismo ng aming mga paa? Sa loob ng 30 minuto mula ngayon, ang bawat dambuhalang kristal na chandelier sa loob ng bulwagang ito ay magsisilbing mga saksi sa pagguho ng isang imperyong itinayo sa ibabaw ng mga bangkay. Mapapanood ko ang paglalaho ng kulay sa mukha ng aking tiyahin habang ang bawat barya ng kanyang yaman ay nagiging abo sa harap ng katarungan. Hawak ko ang huling audit, hawak ko ang dangal ng aking ama, at sa huling pagtutuos na ito, sisiguraduhin kong walang matitirang puwang para sa kanyang mga kasinungalingan. Ngunit bago ang huling hininga ng pamilya Santillan, kailangan ko munang marinig ang bawat salitang iluluwa ng kanyang mapagkunwaring bibig sa harap ng bawat makapangyarihang tao sa silay. Ang grand ballroom ng Mansion Santillan ay punong-puno ng kislap ng mga mamahaling hiyas at ang bango ng mga sariwang bulaklak na tila pilit na tinatakpan ng amoy ng usok na kanina ko pa nararamdaman mula sa cellar. Sa gitna ng entablado nakatayo si Doña Encarnacion, suot ang kanyang gintong terno na tila ba isa siyang banal na imahen. Hawak niya ang mikropono, ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay habang nagsasalita tungkol sa dangal ng asyenda. Mga kababayan, ang 100 taon ng Santillan Group ay hindi lamang kwento ng asukal. Ito ay kwento ng katapatan at sakripisyo para sa ating pamilya. Ang boses ni Encarnacion ay tila malambot na musika sa pandinig ng mga bisita. Wait for it, Cristobal, bulong ko habang nakatayo ako sa madilim na sulok ng balkonahe kasama ang aking asawa. Ang bawat salitang binibitawan niya ngayon ay ang siyang magsisilbing tali sa kanyang sariling leeg. Masyadong mapanganib ito, Jose. Ang cellar, nag-uumpisa ng uminit ang sahig. Kaba sa boses ni Cristobal, ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pintuan ng ballroom at sa kanyang tiyahin. Inaudit ko na ang thermal capacity ng gusaling ito, Cristobal. Meron pa tayong 10 minuto bago ang automatic foreclosure ng kanyang dangal, malamig kong sagot. Naglakad ako patungo sa gitna ng bulwagan. Ang bawat yabag ng aking sapatos sa makintab na marmol ay tila ba isang metronome na nagbibilang ng huling sandali ng kaaway. Nilagpasan ko ang mga security guard na tila ba naging estatwa sa aking presensya. Suot ko ang aking maskara bilang MV Herrera, ang auditor na may dalang hatol. Senyora Encarnacion, paumanhin sa pag-abala, panimula ko, ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan sa tulong ng wireless mic na sadyang ikinabit ko sa sound system na patigil ang lahat. Ang bawat mata ay nakatutok sa akin. Nakita ko ang biglang panginginig ng kamay ni Encarnacion nang makita niya ako. Architect Herrera, hindi pa tapos ang aking talumpati. Maupo muna kayo. Pilit ng ngiti ng matanda, ngunit ang kislap ng puot sa kanyang mga mata ay hindi niya kayang itago. Ina-audit ko ang inyong talumpati, senyora, at nalaman kong mayroong malaking discrepancy sa pagitan ng inyong mga salita at ng inyong mga ginagawa. Sabi ko habang dahan-dahan kong pinipindot ang execute button sa aking smartwatch. Sa isang saglit, ang dambuhalang LED screen sa likuran niya na dapat ay magpapakita ng kasaysayan ng pamilya ay biglang nag-flash ng pula. Ang lumabas sa screen ay hindi mga litrato ng asyenda. Ito ay ang real-time video mula sa cellar. Ang footage kung saan kasalukuyang sinusunog ng kanyang kasabwat na pulis ang mga dokumento ni Don Esteban.
Nabalot ng isang nakabibinging katahimikan ang buong bulwagan. Ang bawat bisita ay napasinghap. Nakita ng buong Negros ang mukha ni Doña Encarnacion sa screen, ang kanyang audio recording na naguutos na sunugin ang kaisa-isang tagapagmana. "This is a lie. Gawa-gawa lang iyan." Sigaw ni Encarnacion, pilit na inuutusan ang mga tauhan na patayin ang system. Ang kung katotohanan, senyora, ay hindi parang apoy na pwedeng patayin ng basahan. Malamig kong hirit habang lumalapit sa kanya. Inaudit ko na rin ang inyong bank accounts. Ang bawat sentimong ginamit nyo sa gabing ito ay galing sa pension fund ng mga manggagawang pinagtabahuan nyo. Walang hiya ka, isang katulong ka lang. Bulyaw ni Encarnacion, ang kanyang maskara ay tuluyan ng nadurog. Akma niya akong sasampalin ngunit mabilis na humarang si Cristobal. "Huwag mong hahawakan ang asawa ko, ma." Ang boses ni Cristobal ay kasing lamig ng bakal. Inaudit ko na rin ang aking pagkabulag. At ngayon, nakikita ko na ang halimaw na pumatay sa aking ama. Mula sa likuran ng madla, lumitaw si Sister Jacinta, dala ang huling pahina ng dinatapos na kasulatan ni Don Esteban. Ang bawat yabag niya ay puno ng awtoridad. Ang moral bankruptcy clause ay opisyal nang na-trigger ngayong gabi. Ang boses ni Jacinta ay pumuno sa bulwagan. "Doña Encarnacion Santillan, ina-audit ng batas ang iyong buhay at nalaman naming wala ka ng liquidity sa harap ng hustisya." Pumasok ang mga awtoridad mula sa lahat ng pintuan ng ballroom. Ang kislap ng mga asul at pulang ilaw mula sa labas ay tumatama sa mga bintana. Habang pinupusasan si Encarnacion, dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng purong kabaliwan. "Akala mo ba panalo ka na, Josefina? Inaudit mo ba ang bawat kable sa cellar bago ka umakyat dito?" Bulong ng matanda nang malampasan niya ako. Isang malakas na yanig ang naramdaman namin mula sa ilalim ng lupa. Ang tunog ng pagkawasak ng mga dambuhalang pundasyon ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang usok na kanina ay mahina lang ay biglang naging isang dambuhalang itim na ulap na pumupunit sa sahig ng ballroom. Sa loob ng ilang minuto, ang bawat haligi ng mansyong ito na itinayo sa dugo at nakaw na yaman ay magiging abo kasabay ng dangal ng pamilyang nagtaksil sa aking ama. Mapapanood ko ang paglalaho ng bawat bakas ng kanilang kasakiman habang ang katarungan ay isinisilbi ng may kasamang matinding init. Hawak ko ang huling piraso ng ebidensya. Hawak ko ang katotohanang hindi nila kayang sunugin. At sa huling audit na ito, sisiguraduhin kong walang sinumang santilan ang makakatakas sa final balance ng kanilang mga kasalanan. Ngunit bago ang huling hininga ng imperyong ito, kailangan ko munang patunayan na ang pundasyong gawa sa katapatan ay mas matatag kaysa sa anumang bakal at semento. Ang nakakarinding tunog ng pagkabasag ng dambuhalang chandelier ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Sa isang iglap, ang mga kristal ay nagliparan na parang mga munting bala sa hangin. Naramdaman ko ang marahas na paghila sa akin ni Cristobal. Ang kanyang katawan ay nagsilbing kalasag ko nang bumagsak ang mabigat na bakal sa lugar kung saan ako nakatayo kanina. Ang tunog ng pagtama ng tanso sa marmol ay tila isang hudyat ng simula ng katapusan. "Jose, ayos ka lang ba?" Ang boses ni Cristobal ay puno ng kaba. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa aking balikat habang bumabalot sa amin ang makapal na usok mula sa cellar. "Inaudit ko na ang panganib na ito, Cristobal." "Don't worry about me," mahinahon kong sabi, habang dahan-dahan kong inaayos ang aking suot na mamahaling salamin. Tumingin ako sa gitna ng entablado kung saan kasalukuyang pinaliligiran ng mga pulis si Doña Encarnacion. "Walang hiya ka, Josefina. Isasama kita sa impyernong ito." Bulyaw ni Doña Encarnacion. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo na, ang kanyang gintong terno ay nabahiran ng uling at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa purong kabaliwan. "Sinunog ko na ang lahat. Wala ka ng patunay. Ang Santillan Group ay mananatiling akin." Dahan-dahan akong humakbang palapit sa kanya, hindi pinapansin ang init na nagsisimula ng manunuot sa talampakan ng aking sapatos. Ang bawat yabag ko sa basag na kristal ay lumilikha ng isang matalim na tunog, ang ritmo ng paparating na paghuhukom. "Inaudit niyo ba ang katapatan ng inyong sariling security, senyora?" Tanong ko, ang boses ko ay kasing lamig ng yelong tumutunaw sa init ng paligid. Ang apoy sa cellar ay hindi sumunog sa mga dokumento ko. Inaudit ko ang inyong plano 3 oras bago magsimula ang gala. Ang sinunog nyo ay mga decoy copies lamang na sadyang inilagay ko
upang ipakita sa buong Negros ang inyong tunay na anyo. Napatigil ang matanda. Ang kanyang mapang-aping ngiti ay dahan-dahang napalitan ng purong kilabot. At tungkol sa orihinal na ledger, pagpapatuloy ko habang iniaangat ko ang bakal na kahon na nakuha ko sa archive room noon. Nakaligtas ito sa ulan at sa dugo ni Veronica. At sa loob nito, nakasulat ang huling entry na magpapatunay na kayo ang nag-utos na putulin ang preno ng sasakyan ng tatay ni Cristobal. Isang malakas na pagsabog ang narinig namin mula sa ibaba. Sapat na upang yumanig ang buong ballroom. Ang mga bisita ay kasalukuyan nang nagsisigawan at nagmamadaling lumabas sa mga emergency exits na sadyang binuksan ni Sister Jacinta. Inaudit ko ang inyong katinuan, ma. Ang boses ni Cristobal ay nanginginig sa pait habang nakatitig sa kanyang tiyahin. How could you? Pinatay niyo ang sarili ninyong kapatid para lamang sa kontrol ng asyenda? Para sa inyo ang ginawa ko, para sa pamilya. Sigaw ni Encarnacion, pilit na kumakawala sa pagkakahawak ng mga pulis. Ang pamilya ay hindi binubuo ng mga bangkay, senyora, malamig kong hirit. Sa ilalim ng moral bankruptcy clause ng aking ama, ang bawat sentimo nyo ay opisyal ng liquidated. Wala na kayong pera, wala na kayong pangalan. At sa loob ng bilangguan, mararanasan nyo ang tunay na kahulugan ng pagkakaroon ng zero balance. Mabilis na kinaladkad ng mga autoridad, si Doña Encarnacion palabas ng naglalagablab na mansyon. Ang kanyang mga mura at sigaw ay nalunod sa tunog ng papalapit na mga sirena ng bumbero. Naiwan kami ni Cristobal sa gitna ng gumuho ng bulwagan. Ang mga dingding na dating puno ng mga painting ay kasalukuyan ng nilalamon ng apoy. Kailangan na nating lumabas, Jose, sabi ni Cristobal. Inabot niya ang aking kamay. Huminto ako ng sandali at pinulot ang isang piraso ng papel mula sa sahig. Ang lumang tala-arawan ni Elena na bahagyang naitim ng uling ngunit buo pa rin. Inaudit ko ang bigat nito sa aking palad. Ito ang huling asset ng aking nakaraan. Tapos na ang audit, Cristobal, bulong ko habang papalabas kami ng mansyon. The debts are settled. Paglabas namin, sinalubong kami ng malamig na hangin ng madaling araw at ng mahigpit na yakap ni Sister Jacinta. Pinanood ko ang huling pagbagsak ng tore ng mansyon ng mga Santillan. Ang bawat pangarap na itinayo sa kasinungalingan ay naglaho na parang bula sa gitna ng gabi. Ngunit habang tinititigan ko ang naglalagablab na labi ng mansyon, lumapit sa akin ang abogadong nag-asikaso ng kaso. Ang kanyang mukha ay seryoso. Architect Herrera, mayroon kaming nahanap na record mula sa Switzerland accounts ni Encarnacion bago ito tuluyang ma-freeze, bulong ng abogado. May isang malaking transfer na naganap 3 minuto bago ang pagsabog. At ang recipient account, ito ay nakapangalan sa asawa ng tatay ni Cristobal. Napatigil ang hininga ko. Inaudit ko ang bawat posibilidad, ngunit ang katotohanang may isa pang anino na nagtatago sa likod ng trahedyang ito ay isang entry na hindi ko inaasahan. Ang ina ni Cristobal. Hindi ba't matagal na siyang pumanaw? Ang cliffhanger na ito ay nagpapatunay na sa mundo ng asukal at apoy, ang bawat katarungan ay may kasunod na bagong misteryo. 1 taon na ang lumipas mula nang huling humupa ang usok sa mansyon ng mga Santillan. At sa bawat araw na nagdaan mula noon, unti-unting nabura ang amoy ng lason sa aking buhay. Nakatayo ako ngayon sa balkonahe ng bagong gawang Santillan Herrera Center for Social Justice sa Silay, tinitingnan ang malawak na taniman ng tubo na kasalukuyang sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang bawat dahon yon ay tila mga entries sa isang napakalaking ledger ng buhay, at sa pagkakataong ito, hindi na ako ang tagabilang lamang, ako na ang arkitekto ng aking sariling tadhana. Ang bawat sentimong nabawi ko mula sa kasakiman ni Doña Encarnacion ay hindi ko ginamit para sa luho. Inaudit ko ang pangangailangan ng bawat pamilya sa asyenda at nalaman kong ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa vault ng kumpanya, kundi sa dangal ng mga manggagawang matagal na nilang pinagsamantalahan. Ang asukal ng Negros ay muling naging matamis, hindi dahil sa tubo, kundi dahil sa katarungan. Kumusta na ang mga taong naging bahagi ng aking madilim na audit? Si Doña Encarnacion ay kasalukuyan nang nagsisilbi ng kanyang habambuhay na sentensya sa Correctional Institute for Women. Wala na ang kanyang mga brilyante, wala na ang kanyang gintong terno. Sa loob ng rehas, ang kanyang pinakakinatatakutang hiya ay naging kaisa na ng kanyang pang-araw-araw na realidad. Balita ko ay wala nang nagnanais na bumisita sa kanya, maging ang mga marites na dati ay yumuyukod sa kanya
ay ginagawa na siyang halimbawa ng babala sa bawat talakayan sa plaza. Ang kanyang kapangyarihan ay naging alikabok, kasabay ng mansyong itinayo niya sa dugo ng iba. Si Doña Milagros, ang reyna ng tsismis, ay tuluyan ng nagsara ng kanyang tiyangge. Pagkatapos lumabas ng audit report tungkol sa kanyang mga illegal na pautang, wala nang sino mang taga-silay ang nagtiwala sa kanyang mga salita. Ang pananahimik niya ang pinakamatamis na musika na naririnig ko tuwing dadaan ako sa plaza. At si Cristobal, naramdaman ko ang marahang yabag ng sapatos sa likuran ko. Hindi ko kailanman inakalang ang anino ng aking asawa ay magiging kaisa ng aking tagumpay. Inaudit namin ang misteryosong Switzerland account at nalaman naming iyon ay isang endowment fund na sadyang inihanda ng kanyang ina bago ito pumanaw. Isang lihim na proteksyon para sa mga ulila ni Sister Jacinta na sadyang gustong nakawin ni Encarnacion. Handa na ang mga scholars, Jose. Hinihintay ka na nila. Ang mahinahong boses ni Cristobal ay pumutol sa aking malalim na pag-iisip. Lumingon ako sa kanya. Si Cristobal ay wala na sa kanyang aroganteng anyo bilang don. Siya na ngayon ang tumatayong administrator ng ating foundation. Hindi kami agad nagpakasal muli. Pinili naming i-audit muna ang aming mga puso, tahiin ang bawat sugat ng pagtataksil, at itayo ang aming ugnayan sa pundasyon ng katapatan, hindi ng kontrata. Sa tanong na kung napatawad ko na ba sila, ang sagot ko ay simple. Pinatawad ko sila hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa katahimikan. Ang pagdadala ng puot ay parang paghawak sa isang nagbabagang uling habang naghihintay na mapaso ang iba. Sa huli, ikaw lang ang nasasaktan. Inalis ko na sila sa aking personal na ledger. Ang kanilang mga utang ay itinuring ko na bilang bad debts na kailanman ay hindi na makakaapekto sa balanse ng aking kaligayahan. Bago ako bumaba upang harapin ang mga bata, muli kong hinawakan ang maliit na piraso ng tela sa loob ng aking bulsa. Ang butones ng aking lumang apron. Inilagay ko ito sa loob ng isang maliit na glass case sa aking opisina. Hindi ito simbolo ng kahihiyan, kundi simbolo ng aking pagbangon. Para sa lahat ng kababaihang nakikinig sa aking kwento, ito ang aking huling entry sa ledger. Ang dangal ay hindi ibinibigay ng apelido, ng yaman, o ng lalaking nasa tabi mo. Ang tunay na dangal ay matatagpuan sa iyong talino, sa iyong integridad, at sa iyong kakayahang tumayo sa gitna ng guho at sabihing, hindi niyo ako kayang tibagin. Ang tunay na pamilya ay hindi binubuo ng taong kumukuha sa iyo, kundi ng taong marunong magpahalaga sa iyo. Huminga ako ng malalim, nilanghap ang bango ng bagong luto na pag-asa. Lumabas ako ng opisina at iniwan ang usok ng nakaraan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang bawat numero sa aking buhay ay nagtutugma. Ang audit ay opisyal ng sarado. Ang balanse ay perpekto. At sa wakas ang aking buhay ay ganap na sa akin lamang.